Good morning, tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 12 November 2024, nandito na tayo sa aklat ng Lucas, chapter 21, ang handog na isang byuda. Pakisabayan ako ng basa guys, nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Lucas chapter 21 verse 1, pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa templo. Verse 2, nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Verse 3, sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng mahirap na biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Verse 4, ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na sa kanila, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikabubuhay. Tungkol sa pagkawasak ng templo. Lucas chapter 21 verse 5, may ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus. Verse 6, darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong na mga bato. Mga kahirapan at pag-uusig na darating. Lucas chapter 21 verse 7, tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na? Verse 8, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi ako ang Kristo, at dumating na ang panahon, huwag kayong maniniwala sa kanila. Verse 9, huwag kayong mababagabag kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga rebelyon. Dapat mo nang mangyari ang mga iyon, subalit hindi darating kaagad ang wakas. Verse 10, at sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at magdidigmaan ang mga kaharian. Verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kamangha-manghang kababalaghan buhat sa langit. Father, kasi sinasabi niyo yung mga maglalaban-laban mga kaharian, nakailang World War na ba? Meron na tayong World War I, World War II. Kailan ba mangyayari ito? Pero lagi kong sinasabi na wala nang gulo sa generation namin. 'Di ba? Okay, nandito na tayo sa aklat ng Lucas chapter 21 verse 12. Ngunit ulitin ko lang yung verse 11 guys. Magkakaroon ng malalakas. Lucas chapter 21 verse 11. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kamangha-manghang kababalaghan buhat sa langit. So, sa generation namin, Father God, hindi pa namin nakikita yung kababalaghan. Verse 12, ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at usigin, kayo'y lilitisin sa mga sinagoga. Guys, lagi kong sinasabi, nangyari na itong, namatay na nga sila, diba? Pero nababasa pa rin natin ngayon, so, ibig sabihin nangyari na ito. Okay, verse 12, ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uisigin, kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo, at dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Verse 13, iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Verse 14, ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtanggol ang inyong sarili. Verse 15, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Verse 16, ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Verse 17, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Verse 18, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Verse 19, sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Ang darating na pagkawasak ng Jerusalem.
Lucas chapter 21 verse 20, kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Guys, may gulo ngayon dyan sa Israel, so expected ko ito, kaya naisulat kasi nangyari na. Pero yung gulo ngayon dyan, walang kinalaman dito. Opinion ka lang, kasi matagal na ito, di ba nga namatay na nga yung mga disciples ni Jesus dito. Okay, verse 20, kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. So, maari yung gulo dyan, sa next publish siguro nitong Bible, maaring idadagdag lang yung mga history dyan ngayon sa Israel, pero usually itong nakasulat dito is nangyari na sa kanila. Verse 21, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan at ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Verse 22, sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Parang lang natin guys, parang history lang natin ng Pilipinas. Diba ang naisusulat sa history natin is yung mga luma-lumang nangyayari nung araw. So maaring itong Bible, yung mga nangyari sa kanila kay Jesus nung araw, yun ang naisulat. So kumbaga sa yung mga nangyayari ngayon dyan sa bagong generation natin, maaring pag magsulat na naman siguro sila ng Bible, maaring idadagdag yung mga ganyan. Pero ito, panahon pa to ni Jesus. Kaya huwag kayong magtaka. Okay, ulitin ko, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa, yung verse 21 guys. Lucas chapter 21 verse 21. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan, ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Verse 22, sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Verse 23, kawawa ang mga nagdadalang tao ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito bilang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. Verse 24, mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Noong araw, ang mga weapon nila is tabak pa, pero ngayon mayroon na tayong mga iba-ibang klaseng pangdigma ang mga weapon. Meron tayong syempre mga bomb na ang uso sa atin ngayon. Basta hindi tabak guys, kasi itong tabak pang close encounter lang yan. So, verse 24, mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Mga tanda ng pagbabalik ng anak ng tao. Lucas chapter 21 verse 25, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Verse 26, ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Verse 27, sa panahong iyon makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Verse 28, verse 28 guys, kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. Kapag makikita na natin yung anak ng taong dumating na nasa alapaap, yun daw yung palatandaan guys na malapit na ang katubusan. So, wait lang natin yan. Ang aral mula sa puno ng igos. Lucas chapter 21 verse 29. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang mga
at iba pang punong kahoy. Verse 30, kapag nagkakadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Verse 31, gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinasabi ko, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Verse 32, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa salinlahing ito. Oh, nangyari na nga sa kanila, Father God. Di ba nga, ibang generation na kami eh. Namatay na sila, di ba? So, nangyari na sa kanila yan. Kasi nakalagay, bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa salinlahing ito. Eh, generation nila, guys, ibang generation tayo ngayon. Verse 33, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Mag-ingat kayo. Lucas chapter 21 verse 34. Ang katakawan, paglalasing at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon. Verse 35, napaka-komplikado naman, Father God, yung mga nakasulat dito. Kasi iniisip ko, nangyari na siya, history na nga eh. Yung kumbaga sa kaya naisulat, mga nangyari na. Tapos dito nakalagay na naman, parang future na naman na mangyayari. Nakalagay kasi mag-ingat kayo. Lucas chapter 21 verse 34 guys. Ang katakawan, paglalasing at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon. Diba? Ito yung paalala sa kanila. Okay, verse 35. Na tulad ng isang bitag sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao. Verse 36, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Lucas chapter 21 verse 37, araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa templo. Kung gabi na may umaalis siya at nagpapalipas ng magdamag sa bundok ng mga olibo. Lucas chapter 21 verse 38, maaga pa'y pumupunta na sa templo ang mga tao upang makinig sa kanya. Yung sinusulat nila to guys, buhay pa si Jesus. Yung description nila dito guys sa mga sinulat nila na to is buhay pa si Jesus. So parang nabivision, hindi ko alam kung propeta nga, diba? Inaano na nila, pinaprophesize na nila na ganito ang mangyayari. Pero sa panahon nga to ni Jesus, kaya hindi natin pwedeng yung generation natin ngayon. Hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.